So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ito sa WPS nating mahal. So, yun, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. So, meron itong pamagat na Chinese General, pinaatras lahat barko, takbuhan, pauwi. Huli sa akto, natakot sa 2 aircraft carrier. Nako! Eto na yun, men, kasi nabalitaan naman natin na parang may inilagay na nga dyan, tapos ito yung reaction nila, nakakatawa, diba? So, yun na, bago natin simulan Melb's Castle, support nyo yan, tapos syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video, tama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video, Chinese General, pinatras lahat barko, takbuhan pauwi. Huli sa akto, natakot sa 2 aircraft carrier. Diyos ko po. So, Melb's Castle, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Pilipinas pag nagkagera, dumating na sa Manila Bay. Spotted ang dambuhalang aircraft. Ulit lang ha. Wait lang. Resback ng Pilipinas pag nagkagera, dumating na sa Manila Bay. Nako. Spotted ang dambuhalang aircraft carrier ng Italian Navy. Wow. Representative ng NATO sa West Philippine Sea issue. Nasa Pilipinas na rin ang aircraft carrier ng US Navy, ang USS America. Masama nga ang Nako. panahon, pero nagpatrolya pa rin sa West Philippine Sea sa bahaging Bao de Masinloc ang F-22 Raptor. Ang nakakagulat dito, iisang Chinese Coast Guard lang ang nandoon, kahit isang Diba? Iisang Coast Guard lang ng China ship ang nandoon. Tapos, ito yung gustong mangyari nung si Madam Castro na i-demilitarize ang WPS. Para saan? Diba? Ayaw niya yung ganito. Yung mangamba man lang yung China. Diba? Anak ng... Chinese Maritime Militia, wala. Baka raw to dahil sa bagyong Enteng. O baka rin alam ng China na sa West Philippine Sea ngayon ang 2 aircraft carriers. Anong Nako. pag-aakala ng China? Chinese PLA Navy lang ang naghahanda pag nagkaputukan dyan sa Sabina Shoal. 在美国还要推动北约干涉亚太问题，那么我们有理由担心，随着美国推动北约介入亚太问题，可能会给本地区造成一些动荡不安，甚至可能会生 Umiyak na naman yung China. 战生乱。 Anumang oras posibleng may lumubog dyan na barko ang Philippine Coast Guard. Dahil sa Nako. pangambang yan, nagsagawa ng live fire exercises ang 4 na barkong pandigma ng Philippine Navy. Dito pinaputok ang mga kanyon ng patrol warship, habang missile strike naman sa missile warship ng Philippine Navy. Tulad to noong nakaraang balikatan, huling sinubukan ang missile capability ng BRP Jose Rizal at BRP Anton. Pero inalmahan yan na Makabayan Black. Tila nagkakabang daw ang Philippine Navy warship ng giyera sa China. Diba? Itong Makabayan Black din, bida-bida din eh. Dapat sila yung i-block dyan eh. Diba? Ang lakas makaano na yung mga exercises daw dyan, nakakaano daw ng mga isda, nadidedo daw yung mga isda. Eh, ano na lang kayo, pumili na lang kayo, madedo yung isda sa training na hindi naman parati or forever na tayong hindi makakapangisda dyan. Diba? Yung mga Chinese na lang makakapangisda dyan. Yung mga pinaglalaban kasi nito, hindi natin masabi kung ewan eh. Tapos ay may pasabi-sabi pa na hindi daw sila pro-China. Anak ng... Tuloy rin ang Makabayan Black sa warship deployment ng Italy at US Navy. Bakit hindi na lang raw idaan sa diplomatic approach? Kausapin ang China. Hindi yung papasok tayo sa madugong gera. Kasi ang ayaw natin, if it will serve to heighten the risk of the military confrontation with the Philippines potentially becoming a pawn sa power struggle ng US at China, ayaw din naman natin. Yan din talaga yung parati nilang binabanggit. Pare-pareha lang kasi ng script itong mga pro-China na to. Ginagawa daw tayong pawn ng Amerika. So anong gusto niyong gawin? Maging alipon tayo ng China? Ha? Okay na lang yung pawn kasi lumalaban kahit na maliit lang. Eh anong gusto niyo? Magpaalipin na lang tayo sa China? Hindi na natin ipaglalaban yung karapatan natin. Di ba? Mindset ba? Yun, o sa adversaries ng US, kung yung mga sinasabi niyong interoperable measures ay will threaten lalo, ayaw natin, well, sa bahagi po ng Makabayan Bloc, we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations, At Ayaw nga ng China ng diplomacy eh. Tigas. alam ko mahirap po yun, sinasabi ninyo, Secretary Mr. Chair.
Alam mo naman pala na mahirap, ba't sinabi mo pa, madam? Paulit-ulit tayo dito eh. But yung military alliances po na nagpo-provoke ng aggression, ayaw din naman natin yon, Mr. Chair. So, yung proteksyon na kailangan natin, no, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, hindi sana yung makakalagkad talaga tayo sa mga giyera. Yun naman yung gusto naming sabihin. Kausapin ng China at idaan What if si madam, ilagay natin siya sa labas ng barko ng Coast Guard na with a water cannon ng China, tapos after dyan, sasabihin niya lang na okay, walang problema, makikipagdiplomasya pa rin ako. Tapos kapag hindi naman pinansin yung diplomasya niya, balik na naman siya dyan sa labas ng barko ng Coast Guard, tapos water cannon na naman ng Chinese. Diba? Di pararamdam din nila ba? Mahirap din kasi yung ano yun na parang doon lang tayo nagbe-base na ganyan diplomasya. Tumbukin nyo na lang, sabihin nyo na lang na ibigay na lang yung WP sa China. Wag na kayo magsabi na diplomasya na lang solusyon dyan. Kasi ang China, ayaw nga nila ng diplomasya. Ang gusto nga nila, yung yung 9-9 daw nila. Diba? Nagbibigay kayo ng solusyon na hindi applicable eh. Tapos sinusubukan naman natin ngayon yan na at the same time, diplomasya thing, but at the same time, tumitindig tayo, nakikipagkaibigan tayo sa ibang bansa para at least man lang may palag-palag tayo if ever talaga na hindi mag-function yung diplomacy. Diba? If ever talaga na matriggered yung China, at least handa tayo. Di pwede yung babastusin tayo ng China, tapos diplomacy, babastusin tayo ng China, tapos diplomacy. Eh kapag mapiko na yung China sa atin, digmain tayo bigla niyan. Di tayo handa. Walang nakabacker sa atin. Puro lang tayo pon. Mas masaklap yun. Mas mabuti na yung puro tayo pon. At least may mga lalakas tayo sa likod. May backup kahit papano. Di ba? Mindset yan. diplomatic means, yan ang pinakaayaw ni Secretary Guo. Paulit-ulit na nitong sinasabing napakasinungaling niyang China. Gusto ng China ang patrasin ang ating barko habang nasa diplomasya. Tapos kasabay niyan ang pagnanakaw at pagre-reclaim ng China sa ating teritoryo. Gusto nyo ganyan ang mangyari. Ang unti-unting nakawin ng atin. Tahimik tong Bakabayan Black at Real Talk ni Defense Secretary. Legally reclaimed areas, they are claiming areas which is well beyond their jurisdiction. For example, the Sabina Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan. Yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Di ba? Anong ini-expect ng China? Malinaw yun ha, sampal yun sa inyo, madam. Di ba? Sila yung may ginagawa sa atin eh. Para ano pat maghanda tayo? Kung matrigger man ang China sa paghahanda natin, problema na nila yun. Kasi sila mismo nagtulak sa atin na maghanda based sa mga actions nila. Yung mga actions nila, water cannon, nanggigit-git, namamangga. Alam nga namang wala tayong gawin dyan. Alam nga namang diplomasya na lang lahat. Diba? Sobrang greedy nga ng China eh. Kahit na binangganan nga nila tayo, may malaking damage na yung mga barko natin. Ayaw nga nilang panagutan eh. Tapos gusto mo, yun lang, mag-settle down na lang tayo parati sa diplomasya. Diplomasya pa rin naman yung pinaglalaban ng presidente natin. It's just need din nating maghanda. Diba? Sabi nyo, threatening. Problema ng China yun. Diba? Sila lang naman ang nagtulak sa atin na ito yung gawin natin eh. Ay, hindi pala. Ito talaga yung gagawin natin. Diba? Makipagkaibigan. Tsaka kaibigan lang naman yan. Yung mga malalaking bansa nga nakikipagkaibigan nga sa ibang bansa, tayo pa kaya na Pilipinas? Sobrang liit lang natin. Choosy pa tayo. Tatanggihan pa natin. Diba? Ano yan? Parang ano ka lang eh. Parang, halimbawa, ordinary people ka lang. Pupunta ka sa war zone. Tapos bigyan ka ng sundalo ng ng armas. Tapos hindi mo tatanggapin. Ayaw ko. Pupunta lang ako doon. Diba? Dapat magdala ka rin ng armas. Tanggapin mo yung tulong nila. Hindi pwede yung pride mo. Diba? Sasabihin nyo, ayaw natin ng gulo-gulo na nga, diba? Nagkagulo na nga, diba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Tama.
Kasi world domination under a new model of international governance ang gusto ng China, which is a guise for their hegemony, no, their dynasty. Grabe yun, no? World domination. Yun naman talaga, min. Grabe, biruin mo ba namang, angkinin mo ba naman yung buong karagatan dyan sa ano? Yung 9 dash line nila. Inaangkin nila yung napakaraming EEZ ng mga bansa. World domination naman yun eh. And imperialistic politics. Sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. What we want is our 200 nautical mile exclusive economic zone, other areas where we have jurisdiction, to be exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear-hugging us to deal with them solely. Ika nga, the best defense is the best offense. Kung Yun. ayaw mong masakop, matuto kang dumepensa. Di yung Tama. wala kang gagawin sa anumang action. Kayo, pabor ba kayo sa pahayag ni Defense Secretary Ibo? I-comment Pabor na pabor. So, yun lang naman mga kanoisy. So, yun, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, kita nyo naman yun. Diba? Malinaw pa sa klaro, kahit anong paghahadlang ni Madam dyan, walang pake. Saludo kay Sir Gibo kasi syempre, siya kasi yung ramdam niya yung yung pinagagawa ng China. So, syempre, yun, ginagampanan niya yung trabaho niya. Di kagaya nung iba, sila Madam na, alam naman nila, I think alam nila. Alam nila nagbubulag-bulagan lang talaga sila. Biruin mo, I know that, mahirap niyang gawin. Pero, alam mo naman pala na mahirap gawin eh. 'Di ba? Grabe, parehas lang kayo ni Madam Madam Castro na ipapademilitarize daw yung WPS. Ang lakas ng trip eh. Anong mindset 'yun? 'Di ba? Nakakaasar lang or parang ewan ko, hindi na lang nila sabihin na ibigay niyo na lang yung WPS kasi may kami ng China, something like that. Kaya itong mga taong to talaga napagkakamalan na may natatanggap sa China kasi yung mga actions nila. Di mo kasi mabatid kung talaga bang takot lang sila na makipag-war or I don't know. Kasi syempre, harap-harapan na yung ginagawa ng China sa bansa natin, di ba? Tapos ganun pa rin yung mga opinion nila. Biruin mo ba naman? At saka, ito pa yung nakakatawa, Yung word na pawn, di ba? Yung word na pawn, gagawin lang daw tayong pawn ng US. Ito yung sinabi ng Makabayan Black. Iyan din yung sinasabi ng China sa atin, 'Di ba? Bakit pareha sila ng sinasabi? Akala ko ba itong sila Madam dito panig sa atin? Kayo ba, do you think natatakot lang, nadala lang ba sila ng pananakot ng China or meron pang something na iba dito? 'Di ba? Lakas mga ning eh. So yun lang naman kayo. Anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melv's Castle, Pilipinoisy. So yeah, like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.